Ito yung mga smartphone under 5,000 na kung bibilihin mo ngayon, hindi ka natalo. Pinili ko yung mga phone under this price range. Tapos, sinigurado ko na bawat phone, there's something sa mga phone na to na talagang quality, sulit na bilhin. So, simulan na natin. 'Di ba? Simulan natin kay Tecno Spark Go 1. Itong cellphone na to, low-end yung mga iba niya spec. Pero kung usapang smoothness, grabe. Paano ba naman? Meron siyang refresh rate na 120Hz, which results to visual fluidity. Ibig sabihin, smooth na yung motion pagdating sa scrolling, gaming, and sa mga social media. And yun yung reason kung bakit nag-stand out tong cellphone na to. Okay, next, meron tayong Oppo AX3. Low-end phone din to, pero napakaganda nung kanyang performance kasi meron lang naman siyang Snapdragon 6 Gen 1, isang mid-end na chipset. Tapos kung makikita nga natin yung kanyang clock speed, umaabot ng 2.2 GHz. At kung titingnan natin dito kay Nano Review, almost same performance lang sila nung Dimensity 6080, yun do sa Itel. Pero mas mura siya itong si Oppo kasi hindi siya supported ng 5G katulad ni Dimensity. So, base doon sa specs na itong Oppo AX3, dapat maganda to pang gaming. Kaya nyo nang maglaro ng Mobile Legends, Roblox, at saka Call of Duty ng at least sa kanilang mga lowest graphics. Sunod na natin to si Poco C65 kasi isa siya sa may mga magagandang camera quality. Kasi bawat kasi phone merong mga ranges yan na meron silang borderline do sa low end na tier. And kung may kita natin yung specs nito, Poco C65, parang siya yung highest range kasi umabot siya ng 50MP resolution. At isa pa, itong mga Poco na to, ba't ang hilig nilang gumawa ng mga mabibilis na charger? Kasi umabot yung charger nito ng 18 watts Taas yung mga mid taas high-end pa nila ng mga cellphone. Ang tataas, may 64 watts, 128 watts, 120 watts. Ang bilis nun, mga 45 minutes, fully charged na. Pero, hindi yun yung quality na specs niya. Ang quality dito kasi makikita natin sa GSM Arena na umaabot yung kanyang Antutu benchmark score ng 263,000. Mataas yun kung titingnan natin sa low-end perspective. Mataas yun para sa low-end. So, kaya mo na maglaro ng Black Blast at 4K. Isunod natin itong si Redmi 14C kasi hindi lang maganda yung performance niya, maganda pa siya sa camera. Kasi kung sa gaming lang, pinili ko naman sila na may mga pinakamataas na processor. Pero dagdag na tong camera specs ni Redmi 14C kasi slightly better yung front camera niya doon sa Poco at doon sa isang cellphone. Kaya kung naghahanap ka ng magandang pang gaming na medyo okay lang, na meron ding magandang camera specs, ito na, piliin mo na si Redmi 14, pwede rin si Poco C65. At pinakahuli sa list, itong si Samsung A06. Ang quality specs niya is yung camera tsaka video. Kasi yung camera niya, ayun, tinatapatan niya si Poco tsaka si Redmi. At pagdating naman sa video, siya yung may pinakamagandang video recording. Kasi kaya niyang mag-record na 180p tapos 60fps. Angas nun. Madalas nyo lang nakikita yun sa mga mid-end tsaka high-end Kapag sa underground, wala yun masyado. At saka nakakapagtaka na may 60fps yung ganong cellphone. Low end yun. Paano nangyari yun? Sinearch ko yung Helio G81 na chipset kasi yung chipset ni Samsung ngayon, sabi niya supported pala yung 180p at 60fps. Okay. Pero bakit yung ibang G81 walang 60fps? Kasi si Samsung to Samsung, kilala yan si Samsung sa mga optimized na cellphone. Wala kang masasabi yan, Samsung. Tapos yung iPhone, yan, minamaximize nila yung full potential ng isang processor pagdating sa video quality. Diba? Quality talaga si Samsung. So, ayan na yung mga phone na recommended ko sa inyo kasi bawat phone na yan, siguradong merong at least one quality spec. Pero kung meron ka pang mas magandang maisasuggest sa ating mga naghahanap na magandang quality na mga cellphone, i-comment mo na para malaman natin yan. Gusto ko rin malaman So that is all mga bossing. So see you next